Meron ka bang gustong ilinawin doon or i-correct kung may mali? Sinabi niya doon na dapat matagal na pala siyang bumitaw. Dapat yun na nga yung ginawa niya. Kasi ayoko makapagsalita ng sama, ayoko magkaroon ng conflict. Kasi pipilitin ka, mare. Pipilitin ka mag-react. Tapos pag na-provoke ka, yung reaction mo, yung masama. Mga stories, welcome back sa isang naman welcome sa ating video reactions tayo, no? At reaction natin ngayon yung interview ni Archie Alemania sa OG Diaz channel, no? So ito kasi yun. So unfortunately, ito yun yung ano niya. Ito yun yun. So unfortunately, hindi natin mapapanood. Mapapakinggan nyo na lang. So, kung gusto nyo mapanood yung parang full video yun, no? Nasa description ko, okay? So, panoorin natin, no? At saka, ito yung reaction natin ngayon, no? Yung interview ni Archie Alemania, yung si OGGS na may connection sa dalawang malalaking usapin, no? Una, yung reklamo ni Rita Daniela sa yung access election system, medyo matagal na yun, 8 months ago ata yun. Pangalawa, yung hiwalayan, yung ni G, nagsalita na rin sa Fast Talk, no? Ngayon dadako na tayo doon sa yung kay OG Diaz, no. So ito na. Pakinggan natin. Paano ba yung interview ni G sa Fast Talk? Meron ka bang gustong ilinawin doon or i-correct kung may mali? Sinabi niya doon na dapat matagal na pala siyang bumitaw. Dapat yun na nga yung ginawa niya. Kasi ayoko makapagsalita ng sama, ayoko magkaroon ng conflict. Kasi pipilitin ka, mare. Pipilitin ka mag-react. Tapos pag na-provoke ka, yung reaction mo, yung masama. Would you consider na big blow sa career mo? Kung bakit biglang tumamlay ang career mo pagkatapos ng issue sa inyo ni Rita Daniela? Oo naman. Simula nangyari yun, yung issue na yun, wala na akong taping, wala na akong trabaho. Meron sa loob, plastic naman ako, hindi ko sasabihin, meron sa loob. This is the most ungrateful job in the world, yung showbiz. Pag hindi ka na kailangan, pera ka na. Ka na. Sa buhay, sometimes I pray na kunin mo na ako. Mga kaibigan, kung wala nang tumpik pa, Archie Alemania. Archie! Hello, mga kaos, kumusta ka? Totoo ba yung ngiti mong yan? Totoo naman. Totoo naman. Oh, masaya ako nakita kita eh. Wow! Parang dali maging isang Archie Alemania. Mahirap. Huwag mo nang pangarap. Sandali naman, baka mo sabihin, bakit ayaw namin pangarapin ng maging isang Archie Alemania? Mahirap ang buhay. Maging artista. Mahirap. Kumusta na si Archie ngayon? Peaceful. Tahimik yung buhay. Pero syempre, may kalungkutan dahil di ko kasama yung anak ko. Yun lang naman yun. Doon kita nakilala, no? Kahit magkakaiba yung nanay ng 4 mong anak, ang laging nasa utak ko, kung gaano kakadakilang ama. Salamat naman. Oo. Salamat. Pero hindi mo sa akin narinig kung gaano kakadakilang partner o asawa. Oo. Kasi parang sa dami ng mga issue sa'yo, parang kailan ko masasabihin kay Archie ito na isa siyang dakilang asawa? Ako, I believe na dakila akong asawa. Kasi nung nagpakasal ako, talaga walang kalokohan. Siya lang talaga, time and effort, pamilya ko. At everything that I have is for them and everything that I do is for them. Yun yung para sa akin. So, masasabi ko, So, ito yun, no, pumasok sa family angle, no, yung dakilang ama, good husband, okay, walang kalokohan yung kasal. Pero, iba yung mabuting ama sa mabuting partner, okay? Posible yan magkaiba. At kung ikaw mismo umamin na may history ka ng multiple partners na nagsasabay-sabay, natural lang na may perception issue, no? Hindi yan inggit lang eh. May pattern kasi na nakikita ng tao. Tama man yan o mali. Yun yung reality sa public image. and I believe from the bottom of my heart, I am a good father and I am a good husband. Siyempre, yung iba tatanungin nila, ano ba buhay ni Archie? So si Archie po ay merong 4 na anak na merong kanya-kanyang masuswerteng ina. Ay yung una, ilang taon ni anak mo? 23. 23. Tapos yung sumunod, Magta 23 sa December. oh, 5 months pagitan. bakit ganun? Nagkasabay yung mami nila dati. Dakila ka nga. So anyway, yung pangatlo mo, So, lumalabas yan dito na may anak siya sa iba't ibang nanay. May nagkasabay, no? Well, mga stories, nandito dahil dapat huminto yung pagpapakit natin, yung pagkapabebe, no? Kasi ang tunog kasi dito parang joke, eh. Ang totoo, may totoong taong nasasaktan at responsibilidad yan.
hindi yan drastic pass eh. May effect yan sa tiwala ng tao sa iyo, di ba? Yung kay Ferios, Kay- si Brent, na ilang taon na yun? 21. Magto-21. Sa December. Tapos itong kay G. Canlas ay mag-ilang taon na. 7, mag-8 sa next year, April. Baka itanong nila, bakit dun sa naunang tatlo, hindi mo naisip magpakasal? Bakit sa pang-apat mo naisip? Yung tatlong yun, hindi ko pa nakilala si God nun. So, para sa akin, laro pa rin lahat. Parang overwhelmed siguro ako nung naging artista ako. Siyempre, sikat. Konting kalabit sa mga bahay. Marupok, yes. That's the right term. Marupok. Yun lang yun. And then, nakilala ko si God nun at nagkaroon ako problema sa drug. Umalis ako, punta ako nga nung kasagsagan nun na sobrang naging addict ako sa ayoko na, gusto ko nang tumigil. Umipad na ako, punta na ako Amerika. So, nag-self-rehab ako. Kasi kung dito ako magstay, walang mangyayari. Hindi ko malalampasan yung struggle na yun. Kasi lahat ng kakilala ko na kasabay kong nandito. Saka lahat ng mga kakilala ko. So, kailangan ko lumayo sa kanila para talagang totally mawala na sa system ko yun. And by God's grace, nandun ako sa Amerika for 6 months sa Europe. So, 2 months sa Amerika, 2 months sa Europe, then balik sa Amerika ng 4 months. Then, bumalik na ako dito para mag-promote lang ng General Luna. Dapat doon ako for good eh. Nag-aaral lang ako culinary. Dapat nag-aaral. Nagpaalam na ako sa mga anak ko. Sabi ko, kukunin ko na lang kayo. Pagka stable na ako dito, kukunin ko na kayo. And siguro ayaw pa ako paalisin dahil pagkatapos sa General Luna, dire-diretso na ulit yung mga trabaho ko noon. Tapos sabi mo kanina, nung nakilala mo si God, kailan siya kilala si God? Dating siguro, mga 2016. Wala akong masasandalan na talaga eh. Mag-isa lang ako sa Amerika. Nandun nga mga tita ko and mga pinsan ko. Pero still, for me, ako pa rin, mag-isa pa rin ako doon. So, kailangan ko ng kasama, kailangan ko ng kausap, kailangan ko ng gabay. Yun, doon ko na nakilala si God. Doon ako nag-church sa Amerika. And then pag-uwi ko dito, nagpa-baptize na ako. And then 2 years akong nag-usher sa Victory to serve Him. Tapos doon ko na binalikan si G. Doon ako nagpakasal. Naging kayo na ni G noon pa. Noon pa. Tapos nag-split kayo. So, kinuwenta niya yung turn America, addiction, nakilala niya si God, nagbaptize siya, nag-serve, tapos balik kay G, nagpakasal siya. Well, ang opinion ko dito, okay ako yung redemption arc, Pero kung may totoong pagbabago, pero ang tanong kasi dito, ano ang concrete change? Kasi later sa video, may mga linya parang ginagamit yung religion para magmukhang mabait ako, habang may mga umaaming behavior na alarming, 2002, nag-iwalay na kami ito. Okay, tapos nagkabalikan kayo. 2018 ba? 2017, something like 2018. Hanggang 2018, 2017. Doon yun na napag-desisyon na magpakasal na. Kasi naniniwala ka ba sa love is lovelier the second time around? That time? Kahit anong paniniwala mo sa ganun bagay, hindi yun yung pinapaniwalaan ko. Ito na siguro yung bigay sa akin ng Diyos. Yun yung nasa akin na gusto ko na mag-settle down, ayoko na magloko sa buhay ko, I wanna focus on my family na, gusto kong isang buong pamilya. Yun na yung para sa akin. Kaya ako nagpakasal. Tsaka ayoko na. Habang kasal kayo ni G, wala ka naman, Wala. hindi ka naman lumiko. Hindi. Walang likuan. Diretso lang. So baka itanong nila ngayon, wala naman palang liko, diretso na pala si Archie. What went wrong? Bakit napunta rin sa hiwalayan? Pareho kami Christian ni Gia. Lahat ng pinangahawakan ko tungkol sa pagiging magkarelasyon, pagka pareho kayong Kristiyano, yung ikaw yung hari ng tahanan at siya yung reyna. Wife, submit to your husband. Husband, love your wife. Ang nangyayari, pareho kaming hari sa isang kaharian. So, hindi po pwede yun. Yun yung laging nangyayari for the past how many years? So, saan pa ako lulugar? Ikaw ba naging submissive? Pinagbibigyan ko lang lahat. Binigay ko lahat para lang ma-appease, yun lagi yung pinagtatalunan namin dalawa, and even yung magulang niya, mga pastor, yun din ang sinasabi sa anak nila. Pero walang nagbago eh. I'm still holding on, alam mo yun. May mga times na ayoko na talaga. Pinipigilan niya ako. Always, Lord, alam mo yan. Yung mata mo lang yung importante sa akin. Alam mo yan. Yung ayoko na talaga. Yung gusto ko na umalis. Pero nung huling ayoko na, hindi na ako alis. Para sa anak ko na lang. Hindi ako alis. When you say hindi ka alis, Okay, so, dalawang hari sa isang kaharian, wife submit, ako ang public na pamilya. Okay, diretso tayo, isang malaking red flag ang ganitong mindset kapag ginamit ang power, ang healthy marriage, hindi isa ang hari, partnership yan.
consent, respect, and boundaries, no? Hindi submit ka dapat. Kung ganito ang framework, madaling ma-escalate sa control at emotional, diba? Kahit pa sabihin mong Christian, no? Christian ka, hindi religion ang lisensya para mag-dominate, diba? Nandun ka pa rin sa isang bahay, sa bahay ninyo. So, tatlo pa rin kayo magkasama. Yes. Nag-decide ka, alang-alang sa anak mo. Pero, wala ka nang makukuha sa akin. Wala ka nang makukuhang emosyon. Wala ka nang makukuhang kung ano man yung gusto mo. Go. Decision sa bahay, huwag mo na akong tanungin. Ikaw na eh. Sa'yo na lahat yan. Kasi lahat naman ng major decision in your life, ikaw yung nasunod. Paglipat ng bahay, sa'yo nagmula. Ako dapat yun eh. Dati kasi magkasama kami sa bahay. Kasama yung parents niya. Sa bahay nila. Bahay nila. Tagal ko nang gustong bumukod. For how many years kayo doon? Siguro for 5 years siguro, no? 4, 5 years. Ako na gusto kong bumukod na niya. Ayaw din ng parents niya. Kahit gusto ko, hindi naman ako nasusunod eh. So, siya yung lahat nasusunod. So, kesa mag-away pa, kesa mag-ano pa, kesa, alam mo yun, yung peace ko rin naman inaalaga ako. Kesa, sige na, okay. Puro ganun nila ako. Then one time, nag-away sila lahat sa bahay. Kaaway ni G, lahat. Doon kami nakalipat ng bahay. Doon ako naging parang masaya na nawala na kami sa poder nila. Hindi naman sila masamang tao. Hindi, kasi gusto ko, parang nga, sinabi ko sa'yo, Bilang lalaki, parang isang kaharian, dalawa hari. Kaharian yung tatay niya yun eh. Kaharian ng parents si Jimmy. Asa naman yung... Partner kayo eh. Hindi kasi dalawang hari. Partner. Ba't naging hari? Kaharian ko. Asan yung, alam mo yung parang you're walking on the eggshells all the time. So, yun. Nakalipat lang kami nung nagkaroon sila ng gulo. And that's her decision again. It's not mine. Doon pa lang makikita mo na yung decision niya, yun lang yung nasusunod. And naapakan na ako ng todo nun. So, wala na siya makita sa emosyon. Wala. For 2 months bago siya umalis ng bahay. so, napanood mo ba yung interview ni G sa Fast Talk? Meron ka bang gusto mong ilinawin doon or i-correct kung may mali? Kung anong sinabi ko kanina, yung sinabi niya doon na dapat matagal na pala siyang bumitaw. Dapat daw pinakinggan na lang niya yung sarili niya. Dapat yun na nga yung ginawa niya dati pa, for the sake na katahimikan namin kasi hindi na naman nabago ko ano yung ginagawa niya. Ako, I always walk out. Pagka confrontation, kapag magulo, gusto ko lagi, tahimik lang ako. Tatahimik lang ako. Magsalita ka dyan. Gusto ko, kasi ayoko makapagsalita ng sama. Ayoko magkaroon ng conflict. So, okay, kasi pipilitin kang mag-react. Reaction mo yung panghuhugutan niya ng, alam mo yun, yung tatahimik ka, pipilitin ka kahit ano gagawin niya para makakuha ng reaction. You mean pinaprovoke ka? Yes, that's the right word. Tapos, naprovoke ka? Tapos pag na-provoke ka, yung reaction mo, yung masama. Hindi yung provocation na ginagawa niya, hindi yung sa ginawa niya. Halimbawa, may ginawa siya. Sabihin ko, ba't mo ginawa yan? Ba't hindi tama yan? Mali yan? Kasi ba't pag pumutok ka, kahit kasalanan niya, kasalanan mo. Sabi niya. So, saan ka lulugar? Wala kang lulugaran. Ikaw lagi may kasalanan. Kahit anong gawin, kahit siya na may kasalanan, ako pa rin na may kasalanan. That's in my point of view, ha? Kasi yun yung naranasan ko at nakita ko. At alam niya, Father God, nakikita mo yan. Yun lang yung Okay, so sinabi niya na pinaprovoke daw siya. Nagpapa-react siya yung lumalabas at mas. Okay, posible may toxic dynamics sa mag-asawa. Pero kahit provoke ka, no, responsibilidad mo pa rin ang reaction mo. No, adult ka no? Kung alam mong naaabot ka sa punto na sasabog ka, dapat mayroon tayong boundary. Therapy, separation o safety plan. Hindi yung parang hihintayin mo na may masaktan yung isa dyan. Sama ng loob ko. Na? Yung ganyan na pati anak ko ayaw pakita na anong ginawa ko masama sa bata. Araw-araw pinagluluto ko yan ako. Lahat ng mga kaibigan namin nakikita kapag magkakasama kami, kasama ko yung bata. Sa akin, sumasama yung anak ko. Ayaw sa kanya, sa akin lagi nakakandong, sa akin lagi nakayakap. Kasi alam niya, dun lang ako masasaktan sa hindi pagpapakita sa akin doon sa anak ko. Nakita ko nga yung anak ko one time. Saan mo nakita? Nakita ko doon sa park, doon sa village. Dati namin village. Pinuntahan ko yung kaibigan ko. Idadaanan ko yung park para makalabas. Pagkita ko yung galero doon. After 8 months to, mamagsa. After 8 months, after 5 minutes, dating si G. Hinatak, kailan. Nag-aatak na kami. So, no, kaysa masaktan ko. Kahit namimiss ko yung bata, they left. Umiyak ba yung bata habang nakikita kayo nag-ano? Hindi ko na matandaan kung umiyak. Or ang sinasabi lang sa akin ng bata habang niyayakap ko, why do you always fight with mommy? Sabi ko, don't worry, I'm not gonna fight with mommy anymore because daddy left because I don't wanna fight with mommy anymore. Kahit hindi yun yung storya. Para na lang sa anak ko na, sige na, ako na.
Dahil may narinig yung anak ko na sinasabi sa kanya na gano'n ng, I don't know, I don't wanna assume, pero bakit sasabihin ng bata yan kung hindi niya narinig? 7 years old pa lang si Caleb. Ito, masakit na part to. Hindi niya nakikita yung anak no, na may innocent sa partner. Yung, why did you always find me, mom? Yan yung sanabi niya yung anak niya. Well, ito yung pinaka-real na consequences na toxic no relationship. Yung bata ang naiiwan sa gulo. Bakit dito ako straight, no? Kung may away kayo, huwag gamitin ang bata bilang weapon. Kung may legal process at custody or visitation, doon dapat, okay? Kasi kapag nagiging hostage ang bata sa galit, well, pareho kayong talo dito. Yun yung masakit na everyday mo pinagluluto, everyday mo pinag-aanda, everyday mong inaalagaan. Yun lang naman yung way para masaktan ako. And yun yung masakit sa akin ngayon, until now. Na hindi mo nakikita. Nagwagi ka doon na nasasaktan mo ako. Pero I believe meron din para sa inyo. Meron din darating sa inyo. And Darating na. kasi si God, just naman siya. Fair and just natin. So habang hindi mo nakikita yung bunso mo, ay kumusta naman ang relationship mo with the 3 kids? Lagi ko silang kasama. Nito lang, nanonood kami ng premiere night ng movie ni John Arcila at saka ni Elijah. Yun, nanonood kami ng premiere, and then afterwards, he went out. Lagi naman kami lumalabas. La Union, we go out. Lagi kami magkakasama ng mga bata. Kumbaga, yung mga bata mismo, close naman sila. Bilang alam nilang magkakapatid sila. Dati Alam pa. nila, iisa lang ang tatay nila. Dati pa, nung mga Dati bata pa lang, pinagsasama-sama ko na yun. You always make sure na Every Sunday yun. okay kayo lahat. Yes, every Sunday yun. Yung mga bata pa sila, sleepover sa bahay namin nila Mickey dati. And you're okay with the respective moms. Yes, maayos sila pinalaki. Yes. Magagaling mag-alaga yung mga nanay nila. Siyempre, marami nang bash sa'yo nung nagsilita si G. Pero wala kaming narinig kay Archie that time. Tiniis mo o ano? Hindi, sanay na tayo sa showbiz. Parang ako kasi dami if you don't. If you say something, negative. If you don't say anything, negative. Might as well keep it to myself. So, at least wala kayo narinig. Tsaka, respeto na rin sa nanay na anak ko. Kahit siya pa pala yung may gusto umalis. Okay. Sa interview nga na kay Tito Boy, ganun ba? Di dapat dati yung pag ginawa. Diba? Bakit? Yun lang sa akin. And I'm happy now and mas peaceful. In sense na sa relasyon na. Mas tahimik. Mas okay ako ngayon. Intindihin ko lang muna yung sarili ko. So, sarili mo. So, nag-iisa ngayon si Archie. Yes. Nag-iisa. Ulit. Masaya bang nag-iisa si Archie ngayon? Well, kasi nakaprogram na yung utak ko sa Family Man Na tinapos ko na nga yung mga kalukuhan ko. So, wala nga akong ka-chicks. Wala. Nandun lang ako mag-isa sa condo. If may pupuntahan, dun lang ako lalabas. Or papasok sa trabaho. Routine ko. Yun lang lagi. Luto, condo, no TV. That's it. Okay, so hindi ka nabuburyong. Kumusta yung mental health mo? Okay naman. Siguro masasabi ko mas matatag. Kasi kahit mag-isa ako, okay lang eh. Wala na akong hinahanap na iba pa. Yun lang. Namimiss ko na talaga yung anak ko. Kailan. That's it. Would you consider na big blow sa career mo? Kasi kung bakit biglang tumamlay ang career mo pagkatapos ng issue sa inyo ni Rita Daniela? Oo naman. Siyempre naman. Simula nangyari yun, yung issue na yun, wala na akong taping, wala na akong trabaho. So, total stop, lahat. Until now. Talaga? May isang director na kumuha sa akin sa isang network, sa GMA. At ang sabi ng director, sabi daw sa kanya ng staff, may kaso pa daw ako. Sa GMA mismo, wala kang trabaho doon? Wala. Sa ibang network? Hindi pa ako nagtatry. Kasi ngayon nasa CICC naman ako, meron naman akong trabaho. Cybercrime Investigating and Coordinating Center. Doon ako nagtrabaho ngayon sa social media nila. So, creatives ako doon. So, meron naman din akong trabaho. Pero yung network taping, wala. Eto, Mavex movie. Salamat, Boss Lucky. Binibigyan niya ako ng chance ulit. Ito yung kay Elijah at kay John Arcila. Meron pa rin naman nagtitiwala kasi syempre, naiintindihan mo ba, Archie, kung bakit hindi ka nabibigyan ng work? Yes. Naiintindihan mo sila? Yes. O hindi sumasama naman ang loob mo? Meron sa loob. Plastic naman ako, hindi ko sasabihin. Meron sa loob. Pero naiintindihan ko bakit. Business is business, as usual. Kung sa tingin nila makakasama para sa kanilang negosyo na nandun makikita ko sa screen, yun na lang yung iniintindi ko. Business is business. This is the most ungrateful job in the world, yung showbiz. Pag hindi ka na kailangan,
tsapera ka na. Pagka umingay ka ulit, it's business. So, I understand. Pero may sama lang. Pero kasi naranasan ko doon sa kabila na kahit may issue ka, they will work around it kasi gusto ka nila. Gusto nila yung craft mo. Gusto nila yung naniniwala sila. Kahit gagawa nila ng paraan yan, I don't know how, pero sa kanila, walang parang gano'n hindi ko naramdamang naalagaan ako na kahit wala sila sa... Okay, so, singkin ko lang nila itong mga About sa yung bumalik sa career, business is business, most ungrateful job, may sama ng loob pero iniintindi niya. Okay. Well, tama naman, business is business. Pero yung ungrateful, hindi ako believe dyan. Showbiz gives you platform, pero may kapalit, reputation. Kung may issue yan, natural na may distansya yung mga yan, di ba? Ang dapat tutukan dito, paano mo ayusin ang sarili mo? Paano mo harapin yung bunga ng allegations, legal at moral, di ba? Sakit ng ulo sa akin, Yung mga EP and PM doon, walang sakit ng ulo sa akin doon. So, kumusta na yung case mo with Rita? Diretso pa din? Ongoing pa rin siya. Nasa RTC na siya ngayon. Praying for the best result. Pero nag-iba yung tingin kay Archie ng mga tao after that incident. Yung issue ni Rita. Kasi yung iba na tingin sa'yo. Kasi nandyan yung madami kang anak sa iba't ibang nanay. Tapos, yung kay Rita, parang yung iba kasi, aminin naman natin sa Sokmed, hindi ba? Kung ano yung kwento, doon mabibase yung judgment nila. Yung opinion nila. So, parang hinuhusgahan ka ng iba na capable ka of doing it. Yung pinaparatang sa'yo. Kasi nga, parang babaero yung image ko. Yes. Yun lagi yung inaamin nila lagi, parang babulgahan, yan na naman yung nakan niya, mga Ako po, napaka-private kong tao. Alam mo yan, hindi nga ako nagpapa-interview, napaka-mahiyaan ko po sa personal. Pagtrabaho to para sa akin. Ganun talaga yung natin, society natin. Dalawa lang yan mga inggit, not because inggit sa estado ng buhay mo, yung parang inggit na buti nga sa'yo. Meron silang ganung pakiramdam na kahit hindi nila alam yung totoo, makapagsalita lang sila, makapagsabi lang sila na without thinking, just click on it. Yun lagi, wala. Ganun ang Pinoy. Parang judgmental ba tayo kung ano yung nakikita natin. Mga artista po, lagi nyo nahuhusgahan. Lagi nyo, kung ano yung naka-record at nakatatak sa inyo na role na ginagawa niya, ayun na siya. Bawa, may gawin akong role na puro addict yung role ko. So, addict na yung tingin ko. Parang yun lagi yung ng Filipino audience. Anyway, parang ako flattering sa akin. Ibig sabihin, yung mga roles na ginagawa ko sa TV, dumidikit sa kamalayan nila. Pero hindi po ako yun. Trabaho lang po yan. Kasi nabasa na rin naman namin dun sa iyong affidavit na kumbaga magkaiba kayo ng panig ni Rita at ni Archie. So, depende na lamang sa korte. Depende na bago yung sagutin, ito muna na, well, tinanong natin na hindi daw mo ba yung bakit niya nabibigyan yung work, tapos yung image niya, capable kang gawin yung paratan guys sa babae image, okay. Well, yung point ko dito, yung kapag ikaw mismo umamin ng years ng kalokohan mo hindi mo pwedeng sabihin judgmental ang tao, okay? Oo, mali siya yung Sokmed, pero ikaw rin ang lumilikha ng track record mo. Well, real talk tayo dito, reputation is deposit, years mo binubuo. Isang issue na pwedeng mawasa, okay? represent ng mga salaysay, di ba? Oo. So, I'm sure naiinip ka na rin dito sa isyong ito, no? Pero gusto kong tanungin si Archie ngayon, Kasi syempre, matagal tayong magkaibigan, Archie. Kaya mo bang gawin talaga yun? Hindi ko kayang gawin yan. Sa tinagal-tagal ko sa showbiz, sa dinami-dami na naging chicks ko, sa dinami-dami na naging babae ko, never po ako ng manya. Never ako ng hipo, ng walang consent. Never kung Ba't naman ang walang consent? Hindi, syempre, kailangan mutual consent yan Para may mangyari sa inyo, mutual consent. Pero never kong ginawa, kahit kanina yun. Kahit nung babae ako, never ako, napaka-gentleman ko sa mga babae, kaya nga ako nagugustuhan. Never ako namamanya. So kung ako, lumubog man ako sa upo ako, mamatay man lahat ng anak ko, mamatay man nanay ko. Father God, ilubog mo na kami lahat kung hinawakan ko siya sa masaselang parte ng katawan niya. Swear to God, mamatay man buong pamilya ko at mga anak ko. Sana kaya mo sabihin niya. Ako, I can say that. Hindi ko kaya manghipo ng
I can't do that. Hindi ako ganun. Di dapat sa bubble gang ko na lang ginawa. Doon na lang sa mga kasamahan ko doon for 5 years. Ba't sila sinusundo ko, tinahatid yung mga nandun. Best friend ko, babae pa sa bubble. Doon ako natutulog sa bahay nila. May asawa siya. Yung asawa niya okay sa akin. And yet ito yung dadagot sa akin. Para, what's God's will. Sabi nga niya, tatanggalin kita sa comfort zone mo para ilabas yung panibagong ikaw. And Ito, pinakadelikado yung linya na madidiri yung ganyan, kung hinawakan niya yan, no? Well, mga stories, hindi ako fan ng ganitong panunumpa niya, no? Hindi yan proof, emotional line yan ng paghatak ng simpatya. Okay? Well, sa korte yan, evidence ang laban, hindi swear to God. At isa pa, no, wag isama ang anak sa panunumpa. Mali yun morally. excited para doon. New chapter, new Archie na ibibigay ni God. Did you apologize to Rita? Hindi na, parang out of court. Nag-sorry ka lang ba sa kanya? Or Hindi naman kami nakapag-usap. Nakapag-set ako ng meeting nang before mangyari itong lahat. Kasi nagsumbong siya sa Sparkle nun. Sabi ko sa Sparkle, sige po, pag-harapin niyo kami, nakaharap po kayo. Para makita niyo kung sino nagsasabi ng totoo. Ayaw niya. Pinipilit ko Sparkle nun. Pag-usapin niyo po kami para makita niyo kung ano ang mangyari doon. Makapag-sorry man, ano ang misunderstanding, ano ang nangyari. Ayaw niya. So, never kami nakapag-usap after. But, na-forgive ko na siya kung yun sa tingin ko nakasakit siya sa akin. So, it doesn't mean na I want you in my circle, I want you around me. Pero, yeah, for my peace of mind, hayaan na kita. Yung gante, hindi na ako para gumante. Ang Diyos na lang bahala sa'yo. so mula dito, Okay, so sinabi niya na nag-set daw siya ng mga meeting, let's say yung sparring, ayaw daw ni Rita, no, forgiven ko na siya. Okay. Well, una, yung meeting sa ganitong allegation, no, well, napakadelikado yan, okay? Normal lang na ayaw niyang complainan, harapan, lalo na kung feel niya unsafe siya, okay? Naintindihan ko naman yon. Pangalawa, yung forgiven na siya, sinasabi niya, yung claim, hindi ikaw ang center ng story kung ikaw ang inalleged. Ang tanong kasi na hindi napatawad mo na ba siya? Ang tanong kasi dito, may nangyari ba o wala at ano ang evidence? ito, Archie, kaya ka na palapit kay Lord? Ulit, di ba nga nakwento ko yung naging kami ni G na Christian na ako noon. So yung nangyayari sa buhay ko, yung sinasabi ko pa, 2 hari sa isang kaharian. Yung laging gano'n na parang, lagi ka nagbibigay, parang yung, ano ba to? Ano ko ba yung, sabi mo, ganito yung pamilya ng Kristiyano, ganito yung pamilya na dapat, ginagawa ko lang, bakit hindi nasusunod? So parang, ako ayoko na rin siya yayain mag-church. Kasi kahit anong gawin ko, kahit anong gawin church yan, kahit ilang away kami, kung yun ka na, pinilit ko magtiyaga at magtiis. Saan umabot yung buhay ko? Dito pa rin. So, kaya doon ako nawala kay God dahil itong asawa ko, Christian eh. Lumaki to na Kristiyano na, simula ako, bagong Kristiyano pa lang eh. Dapat mas alam niya kaysa sa akin, bakit hindi niya ginagawa yung part niya. Kino-question pa niya, no, bakit kailangan kong magano sa'yo? Bakit kailangan kong mag-submit sa'yo? Maging submissive. For me, meaning naman ng submissive is, it's collaboration natin dalawa sa desisyon. Kung meron kang suggestion, decision, okay, pero ito, desisyon ko, ano mas maganda? O di, kung mas maganda yung sa'yo, why not? Kung mas maganda yung sa akin, sige. Pero kung hindi tayo magkasundo, at sa tingin mo, maganda yung sa'yo, maganda yung sa akin yung masusunod. Kasi ako yung hindi pamilya. Sabihin natin, sige, 5 times for the past 7 years. So, doon ako napalayo kay God. Hindi ko naman sila biniblame, hindi ko siya biniblame. Siguro ako yung parang nakakapasok for me, nakakasunog na itong mga taong to, pastor, ganito sila, parang it's my fault, hindi sa kanila. Kaya ako bumitaw. Ngayon, I'm trying to get back and trying to know Him better again. And pinaubaya ko na sa kanya lahat. His will be done. Kung ano mangyari sa akin, kung guilty verdict yung guilty ko, then so be it. Decision niya yun. Pero syempre ayoko kasi hindi ko na siya ginawa. Yun lang yun. Pero if that's His will, then why not? Nandito na rin lang naman ako eh. I can take anything. Lahat siguro kaya ko na. Dahil malapit ka na kay Lord. Ano hiling mo? Okay, so mamaya na yung Lord, no? Well,
Relege ulit, let your will be done. Yan sabi niya, kung guilty, verdict, so be it. Okay. Yung resignation na parang, bahala na. Ganyan. Hindi ganyan dapat kung innocent ka. Lumalaban ka sa tamang paraan, which is yung legal counsel, facts, consistent statement, at wag manipulative lines, no? Kung may pagkakamali ka man, no, harapin mo rin ng diretso, di ba? Wala. Lagi. Ang hiling ko lang, let your will be done. Basta thanking for everything. Kasi lahat kung anong meron ako, lahat from head to foot, lahat kung anong meron ako talagang sa kanya, lahat galingin. Puro pasasalamat at even though I don't understand things, kahit di ko naiintindihan yung mga bagay na nangyayari sa akin, I still thank him kasi mas malaki yung naiisip niya kaysa naiisip ko. So, yun lang. And safety of the people I love, especially yung mga anak ko tsaka yung nanay ko na mag-isa sa Amerika. Yun, Ano lang ang takot mo? wala, natapos na yung takot ko. Yun lang yung hindi makapag-provide sa takot ko. Yung hindi ko sila mailabas dahil wala akong trabaho, wala akong pera. Yun yung takot ko na hindi ko sila makita because of that. And wala, yung mga takot natin, always, 95% hindi nangyayari. Hindi totoo kasi God will always provide your needs and everything. Meron ka man trabaho o wala, He will provide, hindi ka papabayaan. Tatanong ko sana kung meron kang message kay G. Bigla ko naaalala. Meron ba kayong palitan ng messages? Or Wala, nakablock ako eh. Dati pa, nakablock na ako dati pa. Last year pa lang, nakablock na ako. Meron pa, yung pag-uwi ko ng Amerika, yung sobrang galit ko na, so umalis na nga ng bahay, diba? Siguro after 2 months, parang sa sobrang lungkot ko, everyday na umiiyak ako, dahil yung anak ko lang talaga yung, everyday mo kasama, ikaw nagpapatulog, ikaw nagluluto, ikaw lahat. Minessage ko na, in-email ko na si G, kasi nakablock na ako sa in-email ko na, I'm sorry, ano ba, lahat na, sorry, let's try to work it out. Nasa isip ko para sa anak ko na lang, bibigay ko na dito lahat ng gusto niya, kahit siya na masunod, sige na, titiisin ko na. Pero buti na lang hindi siya nag-reply. Buti na lang hindi kami ulit. Kasi ang isang pelikula, kahit ilang beses mo panoorin yun pa rin ang ending niyan. Hindi magbabago yung plot niyan, hindi magbabago yung story niyan, kahit anong gusto mong bago. So, thankful hindi kami nagkabalikan. I'm really thankful. Kasi alam ko na yun pa rin ang ending nun and pareho lang kami magkakasama. In fairness to her naman, siguro, we tried. She tried her hardest and bestest kasi she always, lagi siyang hold us together. Laging, kapag ayaw ko na, laging ayaw niyo. Okay, nagkwento siya na nag-email siya kay Gino. Naka-block siya, gusto niya ayusin para sa anak, pero thankful na hindi nagkabalikan. Well, ito yung rare na may sense, no? Kasi if ever totoo yan, kung paulit-ulit yung pattern, walang real chance, no? Babalik ang same ending. Well, dapat dito may self-accountability. Ano ang pattern na dinala mo, no? Ano ang pattern na dinala niya? Hindi puro siya ganito, gusto siya ganyan, hindi ganon. Nakikita kong sa kanya, pero the other part naman na nagkakasakitan na pala kami sa ganong klaseng attitude. But you never hit her. I did. Yun nga, sinasabi ko sa'yo, ipoprovoke ka, yung tatahimik ka na lang, yuyugyugin ka, nakatahimik ka, hihilahin ka para mag-react ka, lahat na lang gagawin. Natuktukan ko ng bote sa ulo, alam mo yung tumbler, kasi, tumahimik ka! And then, ikaw may kasalanan. Meaning ko, ako may kasalanan niya. Bakit? Natuktukan. Ba't ko natuktukan? Meron pa isang instance yung drive ako, binaba ko na siya eh. Alis ako, gusto ko, no! Dito lang ako sa kotse. Okay, sige. So, ito yung bombing umamin siya na ID sa tanong na you never hit her, no? Yung may detalye pa na pagtutok ng bote, no? Na isa pang incident sa kotse, no? Well, ang opinion ko dito, pinaka-straight dito. Kahit anong provoke, walang excuse ang pananakit. Period. Okay. Hindi yan natulak lang. If ever totoo man yan, dapat ang conversation dito is accountability. Anger management, therapy at paglayon para hindi na maulit. Okay? Kasi kapag umaamin ka na may physical violence, mas lalong nagiging seryoso lahat ng allegations sa paligid mo. Kasi may shown capacity ka na ng sumobra dyan. Ipigilan sarili niya. Ano reaction niya? Iyak.
Yeah. Did you say sorry? Yes. I say sorry, pag humuhupa lang kami, pag nasa bahay na, so siya ka na-hit kita. Yung ganun lang. Siguro kung di kami naghiwalay, baka mas grabe pa lang ngayon yung, baka hindi lang yun. At the end of the day, ako pa rin ang masama. Yun lang yun. Ako pa rin ang magiging masama. Pag nag-react ako sa ginawa niya, ako pa rin yung masama. Mapapagupa. Ngayon ko lang sinabi to sa interview. Ngayon lang. That's how she is. And I'm just telling the truth. Alam ko meron din ako mga bad sides, pero ano yung gusto niyo malaman? Sabihin ko. Ang bad side ko lang, hinahayaan kong ganunin ako. I walk out, I shut down. Basically, that's it. Every day. Every day. Ganun lang. Tahimik na lang ako. Shut down. I'll walk out. Yun siguro yung bad trait ko. Kaya Sa buhay, sometimes I pray na kunin mo na ako. I won't take my life. I want you to do it for me. Wala, that's life. Sorry. Alam mo, wala ka ng gana. Every day, from the moment you wake up na wala akong trabaho, wala akong gagawin. Luluto lang ako pagkakain. Higa na ulit sa kama, cellphone na ulti. That's it. That's my life. Yung kahit gusto mong bumangon, gusto mong you wanna do things, yung paano, sagad ka na, wala na akong lakas. Parang ganun. Every day, I feel. Every day. That's how I feel. Tanong mo, pagod na ako. Yes. Pagod na ako. bakit naisip mong wakasan ng buhay? Hindi ako. I'm not gonna take my own life. Ano yung gusto mo na pag hindi ka na lang magising, gano'n? Pinagdadasal ko na, kunin mo na ako. Wala, okay na yung mga anak ko. Yun na lang bata yung hindi. Malalaki na naman yung 3 ko anak. So, kahit gusto ko pa makita yung mga apo ko sa kanila, God's will. If He wants to take me, go ahead, take it. Ikaw na rin ang nagsabi, di ba? Sinusubukan ka ng Panginoon. Yeah. So, dapat pakatatag ka. You know, yung ginagawa ko, hindi pa niya ako kinukuha eh. So, May mission ka pa. habang ginigising ko, may purpose ka pa. So, yun na lang. Excited na lang ako dun sa kung anong next para sa akin. Ano gusto mo sabihin sa sarili mo? Gusto ko sabihin sa sarili ko, nakakapagod. Pagod na talaga. Yeah, kakausapin ko sarili ko. Everyday, kinakausap ko naman. Pero hindi talaga bumabangon, hindi talaga tumatayo. Pag mag-gym na lang ako. Doon ko na napapaguruin sa sarili ko. Healthy ka naman. Healthy naman. Healthy naman. Kaya nga, ano? Yun, number 1 yun. Yes, Yan, healthy ka number naman, one. di ba? Yes. Yung iba nga may sakit, Yeah. lumalaban sa buhay para madugtungan ang buhay nila, di ba? Totoo. Healthy. Ikaw, kung gusto mong mangyari, kunin ka na ni Lord. Yun yung kasagsagan nung I got passed through it. Pero nandun pa rin yung pakiramdam na if you wanna take me, then go ahead. It's your will. Ano na-realize mo sa buhay? Yung totoo na na-realize ko, namamayagpag yung mga masasama. Bakit sila namamayagpag? Bakit hindi pala nangyayari sa kanila? Kasi hindi naman pahihirapan ng demonyo yung nasa kanya na eh. So nasa kanila na kasi naman yung mga tao yan. Ang nagsasuffer yung mga tao. Bakit nagsasuffer yung mga tao? Binibigay mo naman lahat. Ginagawa mo naman lahat. I believe nagsasuffer sila because ganun din naman si God. Eh. Nagsuffer siya. So hindi ka naman pahirapan ng Diyos kung hindi mo kaya. Yun lang yun. Pinapahirapan tayo kasi mahal tayo. Mahal tayo ni God. Yun lang yun ba? Balikan natin yun, no? Well, mental health spiral, no? Sabi niya, pagod daw siya, no? Minsan, nagdadasal yung kunin niya, daw siya, routine ng higa, cellphone, walang gana. Well, empathy siya, no? Pero firm pa rin, no? Kung talagang ganito ang lagay mo, no? Hindi YouTube interview ang solusyon dito. Kailangan mo ng professional help. At para sa lahat naman na nakakarinig, kapag may helps arm, no, yung self-harm, thoughts o S-word, no, hindi ko pwedeng ganun, ideation, no, humingi ng tulong agad sa trusted family, friends, o mental health professionals, no. At kung emergency, no, tumawag ka sa mga local emergency hotline sa inyong lugar, no. Huwag nating i-romanticize yung mga yung sasabihin ng kunin nyo, ganito, ganyan. Seryoso yan eh. Hindi siya, hindi siya keme lang. At saka yung, namamayagpag yung masasama. Well, ito masasabi ko dito. Hindi ako believe sa ganitong generalization. Madaling sabihin na masilat, o yung ikaw opino, pero ang totoo dito, may consequence tayong lahat, no? May due process at may responsibilidad ka sa mga salita mo, no? Public figure ka naman eh. Hindi naman niya magbibigay sa iyo ng isang bagay kung hindi mo kaya. So, yun lang naman yung video na to, no? Ngayon, i-clarify ko yung context, no? Una, according sa GMA News Report, no, si Rita Daniela, nag-file siya ng action Latchus Maze, may detail, may allegation, no?
At yung malaswang salita, unwanted touching, forced kiss, at text na humingi ng tawad dahil lace yung wala pa tayong hatol, no? Pero may formal na reklamo ng affidavit, no? Pangalawa, ito sa fast talk, no? Si G. Canlas, no? Na nag-open up pa rin sa pain ng hiwalayan, no? At parang nagmumukhang pinoprotekta niya yung peace niya at ang mga anak niya. At ang pangatlo, yung kay OG Diaz interview, ito yun yung inano natin, yung kay si Archie, no? Nag-defend na sarili, lamit yung career, nagkukwento ng family struggles at pinaka-importante, umamin at nanakit siya ng asawa. Well, ito yung ano ko dito, quick lang naman yung opinion ko dito, no. Sa kaso ni Miss Rita, no, hayaan na ang korte, pero bilang publiko, no, may karapatan tayo at maging maingat tayo at maniwala sa mga due process. Hindi cancel agad, pero hindi rin defend agad, okay? Pangalawa, yung pag-amin ng physical violence sa relationship. Hindi yan side story. Malaki yan at dapat responsibilidad yan, hindi yan drama. At saka yung religion, no, huwag gamiting shield yung religion. Yung faith can help you heal, di ba? Pero hindi yan substitute sa accountability at professional help. Kung gusto, at saka lastly, no, kung gusto mo talagang linisin yung pangalan mo, okay, hindi panunumpa ang daan. Consistency, evidence, at saka respeto sa proseso. At para sa mga nanonood, kung ikaw nakaranas ng mga ganyang harassment o abuse, no, mag-document, seek help at dumaan sa tamang legal at support channels. Kung ikaw naman ay nasangkot sa mga allegations, umarap ka na ng matino, hindi pa victim, ganyan, hindi pa sympathy, kundi kailangan natin ng facts, due process, at pagbabago kung may dapat baguhin. Okay? Ngayon, mga stories, kayo naman, sa ganitong issue, may allegation sa ongoing case. Ano ba sa inyo ang fair na pag-uusga sa publiko? Sa relationship side naman, naniniwala ba kayo na provoke at valid na reason para manakit o zero tolerance dapat? Comment down below, babasahin natin yan. Kung gusto niyo mga ganitong opinion, logical, frankly, stay to the point, commentary videos, kapag ka like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. As always, mga stars, thank you and have a great number of stories. Bye!